At 10, ito yung pinakamahalaga. Huwag mong i-entertain ang tao kung alam mong sa simula pa lang, red flag siya sa'yo, na hindi siya yung standard mo. 10 boundaries ng mga babae para di basta-basta ma-attach sa mga lalaking may interes sa kanya. 1. Huwag kang makipag-usap o makipag-chat gabi-gabi. Kapag gabi-gabi kayong magkausap, mula pagkagising hanggang sa pagtulog, gumagawa ka ng tulay para pumasok siya sa sistema mo. Ang utak ng tao, mabilis masanay sa routine. Kapag nasanay ka na palagi siyang nandyan, kapag nawala siya ng isang araw, makakaramdam ka ng lungkot. At akala mo, pag-ibig na. Yun pala, na-attach ka lang, nasanay ka lang. 2. Limitahan mo ang pagiging too close o masyadong malapit sa kanya, sa chat man yan o sa personal. Okay lang naman pumansin, pero wag mong ibigay sa kanya yung attention mo na parang kayo na. Huwag kang pumayag sa setup na kayong dalawa lang palagi ang makasama. Ang physical distance ay nagpapanatili ng proteksyon sa emosyon mo. So, keep your distance, girl. 3. Huwag mong ibigay ang buong oras mo sa kanya. Kung may ginagawa ka sa school o sa bahay, huwag mo siyang unahin. Huwag mong i-drop ang lahat ng plano mo sa buhay para lang sumama o makipag-chat sa kanya. Kapag ibinigay mo ang buong oras mo, unti-unti mong ginagawang sentro ng mundo mo ang lalaki na hindi mo pa naman lubos na kilala. 4. Huwag na huwag mong ikukwento sa kanya yung lahat ng mga weaknesses mo. Kapag masyado kang nag-o-overshare ng mga problema mo, tungkol sa pamilya mo, o mga sikreto mo, binubuksan mo lang ang puso mo sa kanya. Ang mga maling lalaki, ginagamit ang mga impormasyong ito para magpanggap na sila ang tagapagtanggol o tagasagip mo. At doon, nagsisimula ang matinding emotional attachment. 5. Iwasan mo ang mga topics o mga galawang parang magkasintahan na kayo. Kahit nagjo-joke lang kayo na tawaging babe, mahal, o love yung isa't isa. O mga usapang intimate o romantic, magsasabi siya sa'yo ng I love you, kumusta ka na, nag-aalala ako, mag-iingat ka. Tapos ikaw naman, nadala rin, nag-I love you to rin. Kahit walang kayo, kahit walang label, kahit di mo pa siya lubos na kilala. Umiwas ka doon. Huwag kang magpadala. Huwag kang sumabay sa topic niya. Ang mga salitang ganyan ay may kapangyarihang magtanim ng maling ideya sa isip mo. Bago mo mamamalayan, hinahanap-hanap mo na yung mga banat niya. Kahit alam mong hindi naman talaga siya seryoso sa'yo. 6. Huwag mong i-update sa kanya yung lahat ng mga nangyayari sa araw mo. Hindi mo siya tatay o boyfriend na sabihan mo, kumain na ako, umuwi na ako, nandito na ako sa school, matutulog na ako. Kapag palagi kang nag-a-update sa kanya, mas lalo mo lang pinapalalim yung connection yung dalawa na parang may pananagutan kayo sa isa't isa. Keep your life private, girl. Piliin mo kung ano lang yung i-share mo dapat sa kanya. Huwag mong sabihin lahat. 7. Huwag kang dumidepende sa kanya para lang sumaya. Kung naboboard ka o malungkot ka, huwag ka agad mag-chat sa kanya para pampalipas oras mo lang. Pwede ka namang magbasa, mag-Netflix, o makipag-bond sa pamilya mo. Kapag sa kanya mo hinahanap yung saya mo, magiging dependent ka sa kanya, sa attention niya. At dyan ka na madadala. Dyan ka na maa-attach. At dyan ka na mafo-fall. Kahit alam mong mali siya para sa'yo. Kahit alam mong marami siyang red flags. Na alam mo sa sarili mo na di siya yung standard mo. Kasi ang alam mo lang, pinapasaya ka niya. Pinapakilig ka niya. Pero di yun love. 8. Bantayan mo ang body language mo kapag magkasama kayo o kapag magkausap kayo. Kapag nag-uusap kayo, be mindful sa mga physical touches mo. Tulad ng pagpapalo sa braso niya kapag tumatawa ka o ang pag-akbay sa kanya. Ang physical connection ay mabilis mag-trigger ng hormones na magpapakilig sa'yo. Kapag makaramdam ka ng kilig mula sa mga physical touches na yon, mahihirapan ka nang makita ang mga red flags niya. Makakalimutan mo nang hindi mo talaga siya gusto. Kasi, na-poison ka na doon sa mga pagpapakilig niya sa'yo. 9. Huwag kang makipag-usap tungkol sa future niyong dalawa. Kapag nagsisimula na siyang mag-joke tungkol sa kung anong mangyari kapag naging kayo na, o kung paano kayo sa hinaharap, ibahin mo agad ang usapan. Ang pag-iisip ng future kasama siya, kahit nililigaw pa lang siya, ay nagpapakita ng imahinasyon sa utak mo na nagpapatindi ng attachment kahit wala pa namang commitment. At 10, ito yung pinakamahalaga. Huwag mong i-entertain ang tao kung alam mong sa simula pa lang, red flag siya sa'yo, na hindi siya yung standard mo. Kasi ang totoo, pwede mong makontrol yung attachment.
Pwedeng-pwede mo mang-control yung attachment mo sa ibang tao. Kung alam mo sa simula pa lang, red flag na siya sa'yo, na di siya yung standard mo. Huwag mo siyang i-entertain in the first place. Huwag mo siyang i-entertain. I-block mo agad. Huwag mong pansinin. Kahit mag-chat pa siya dyan, kahit mag-good morning siya, mag-good night, good morning, good night, paulit-ulit, kung ayaw tumigil, i-block mo na. Di mo deserve yun. Huwag mo sayangin ang oras mo. Huwag mong hintayin na ma-attach ka pa. Kasi, kung magpapadala ka sa mga trap nila, sa pagpapakilig sa'yo, sa pagpapa-fall sa'yo, ikaw ang kawawa, girl. Masasaktan ka talaga sa huli. Tandaan mo, mas madaling umiwas sa simula, kesa magsisi sa huli, nadurog ka na.